Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. No? Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No? Mga kababayan, nakalimutan ko yung sunglass ko sa bahay. Oh. Taas pa man din ang araw dito sa lugar namin. Clear blue sky na clear blue sky. Tignan nyo yung likuran ko, wala pong ulap. Pero dito tayo sa loob ng kotse at medyo maaliwalas pa naman, hindi mainit, no? Pagpasensyo na get up natin, mukha na tayong taga-bundok. So ano po ang pag-uusapan natin, mga kababayan? Yung isang senadora dyan nagpupumilit, no? Gusto niya po na imbestigahan ng Senado itong kasinungalingan ng mga 14 plus 4 na mga sinungaling sa kayong kasama nilang abogado na si Attorney Baligod. Ang tinutukoy po nating senadora ay walang iba kundi yung leader ng kadiliman na walang iba kundi si Amy Marcos Baba. Okay, yung babali ng sinungaling. Oo, talipandas po yan na Marcos. Pasensya naman sa mga loyalista dyan na nasasaktan sa sinasabi natin tungkol sa inyong iniidolong si Amy Baba Marcos. No, kasi kabati-batikos po, kasuklam-suklam ang taong ito. No, pasensya na sa mga Marcos loyalists. Kasi ito pong pasensya na po. May maingay, no? Meron pong maingay dun sa labas. O kailangan isara natin yung bintana natin. Napakaingay, may nagpuputol ng damo. Sinabayan pa tayo sa ingay. Gustong makisali sa ingay. Pagpasensyahan na po, no? Kasi po ito pong si Amy Marcos, kinagat niya po yung naratiba nung mga kakampi nila. Ano po yan eh? Kumbaga, ito po yung talagang purpose nila. Isa sa mga purpose nila, no, aside na gawing illegal yung investigasyon kay Digong sa ICC, gusto nilang sabihin, tampered na yan kasi yung mga ICC investigators and prosecutors nung pumunta sa Pilipinas ay sinuhulan si Trillanes, tumanggap ng pera yung mga taong binanggit nitong mga sinungaling na ito. No? So ang gustong mangyari ngayon, impaimbestigahan sa Senado. Sabi pa ni Amy Marcos, kung wala namang tinatago, kung hindi kayo takot sa inquiry, anong masama doon? Ayun nga problema. Bakit mo iimbestigahan ang kasinungalingan? Bakit kinakailangan mong kagatin yan na malalaman mo naman talaga sa simula't simula na puro kasinungalingan? Nagtumbabalentong na yung mga statement nila. Yung mga pinakita nilang ebidensya kuno ay puro mga edited. Nahuli po ng mga gawa-gawa lang nila. Tapos ikaw, Amy Marcos, you have the audacity na imbestigahan at nagmamayabang ka, nagmamatapang ka dyan na kung wala namang tinatago, hindi takot sa inquiry, bakit hindi imbestigahan? Magsasayang lang po kayo ng oras, magsasayang lang kayo ng resources dyan. Bakit ipapatawag nyo yung 18? Yung 18 na yan, mga kasamahan ni Gutes ang mga sinungaling yan. So, uubusin mo ang oras ng mga kapwa mo senador at mga resource person at mga empleyado dyan, ikikater ang needs ninyo. Pati pera sasayangin nyo dahil bakit? Siyempre pakakainin nyo yung mga yan no? Sabi na nga ni Ping Lacson, mga kababayan, it doesn't make sense. Yung basic math logic, basic arithmetic, hindi nga pumasay. Paano mo ikakarga sa ilang maleta lang yung 805 billion na pera? Ang sabi nga ni Lacson, you need 16,000 mahigit na maleta para maikarga mo lahat yan. It doesn't add up, kumbaga, sa simple lang. Pero si Amy Marcos nagpupumilit, nagmamayabang, nagmamatapang, nangungutya pa. O kung di naman kayo takot sa inquiry, bakit ang nyo, ayaw nyo imbestigahan? Sabi nga ni Lacson, yung totoong ebidensya, doon tayo, where the evidence lead us. Hindi naman ebidensya yan gawa-gawa lang yan kaagatin mo. O sinong katawa-tawa dyan? Ayaw naman siguro ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee na imbestigahan yan, tapos lalabas pala na puro kasinungalingan lang, mandadamay lang, hindi mapatunayan. Nagkabuhol-buhol na nga Lalo na yung interview sa kanila ni Jessica Soho,
O buti pa si Jessica Soho, ano yun batikang reporter. Naging investigador po eh. 'Di ba? Nagsalawi-salawit na ang kanilang kasinungalingan. Pinaninindigan na lang. Ito pang si Jaime Marcos, talagang kasangkapan ito ng kadiliman. No, kung ako diyan sa Blue Ribbon Committee, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo, magpatawag ka ng investigasyon. Hindi yung committee ko. O 'di ba? Kung ako kay Lacson, paninindigan ko na lang 'yan. Hindi nag-a-add up sa basic arithmetic yung mga numero ninyo. Kumbaga, addition lang ang ginawa nyo, multiplication eh. O, 'di ba? Basic arithmetic, plus minus, ayun na lang. Oo, plus minus na lang eh. Hindi pa kayo pumasa, nakakahiya naman kayo mga. Ewan ko ba, bakit? Siguro yun talaga ang plano mga kababayan eh. Sige, ilagay nyo to. We planted the intrigue. Oh, parang si Digong lang. We planted the intrigue. Bahala na kayong maniwala. Wala akong ilalabas na ebidensya. Naglabas nga kayo ng ebidensya. Puro kasinungalingan naman. Hindi bumebenta sa taong bayan. Wala eh. Nagtataka ba kayo bakit hindi yan binubusisi ng media? Wala eh. Alam pa lang sumama ang media sa kasinungalingan ninyo. O doon na lang kayo sa mga social media nyo mag-post. Doon kayo magpakalat ng kasinungalingan, mga ungas. Oo. O now, pasok naman tayo dito kay Pangulong Marcos. No, ito pong nangyayaring sigalot, itong gera sa Middle East, nitong bansang Iran, Israel kasama ang US. Naapektuhan po ang mga kababayan nating mga OFW diyan sa lugar na maaring tamaan ito, no, sa Iran, sa Israel. Marami pong sa Israel mga OFW din na mga kababayan natin. Sa Iran, mga mahigit siguro 100 lamang sila. Pero wag nating lang yan kasi buhay ng kapwa Pilipino natin yan. Okay, so ito po, nangangamba ang lahat, lalo na tong mga nagpapakalat ng fake news, mga nananakot ng mga addicts, yung mga aso ng Duterte, idiot carton supporter. Sinasabi nila tataas naman ng bilihin, walang ginagawang gobyernong ito para i-repatriate ang mga kapwa natin Pilipino na nandoon na ng OF ng gerang ito. And everyday po nagbibigay po ng impormasyon, updates ang ating pamahalaan. Ito lang talagang mga addicts ang mga salaula, tinatakot ang mga kapwa natin Pilipino. No, ngayon po ito pong mga senador, no? Sila Escudero, si Bam Aquino, kinakailangan daw may gawin ng gobyerno para sa matulungan sa sa mga pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ang gasolina. Kasi tataas at tataas po yung oil na yan per magkano na ba ang per barrel of oil? 80 to 85 dollars. Pag tumaas ng 100 dollars yan, 120, nako, yari tayo. Mag-spike ang gasolina diyan. So ito pong si Mig Zubiri, meron din pong sinabi. Sinasabi niya, kinakailangan bigyan na po ng emergency powers ang Pangulo para matugunan itong problema sa Middle East. Lalong-lalo na sa pagtaas ng presyo ng oil o ng gasolina. Kasi once na magtaas ang presyo ng gasolina, mga kababayan, mag-spike up lahat ang bilihin. Opo, damay po yan. Yan ang isa sa napakalaking problema diyan eh. Pag bumagsak ang presyo ng oil, di bagsak din medyo babagsak din ang bilihin. Pero ang pinakamasama, pag ito umangat dahil nga diyan sa sigalot na yan, magngangak-ngak na naman yung mga addicts. O tingnan ninyo, nang dahil kay Pangulong Marcos, tumaas ang mga bilihin. Walang ginawa. Ayan ang gagawin ng Pangulo. Idamay niya ang Pilipinas sa gera para lang bumaba ang presyo ng gasolina. Ganon? So ang sabi ni Zubiri, bigyan natin siya ng emergency powers para itap niya kung ano man ang pwedeng gawin, no? Yung mga tax cut, tax levy, yung mga ganon, no? Actually, sa ating LS dito kanina, meron pong video dyan ng Pangulo sa PCO na pinaliwanag niya na, no? Marami po tayo, ang supply ng oil, aabot po yan ng 30.5 days. Isang buwan. Hopefully, hindi to tumagal ng isang buwan. Kasi ang projection po ni President Donald Trump ng US, it will last 4 to 6 weeks. Dapat Pangulo, since projection po yan ni President Trump, abot ng maximum 6 weeks, kailangan matinding plano na. Kaya dapat makinig ka sa mga suhisyon ng mga mambabatas, lalo tong mga senador na ito, no? Lahat po ng involved na agency, department heads, dapat pagtulungan nyo yan kasi malaki po ito no? So, nais pong bigyan ng emergency powers, no?
ng Senado, lalong-lalo na sa suhesyon po ni Mig Zubiri ang Pangulo, para po makapagbigay ng tamang desisyon ang Pangulo, no, na itap ang lahat ng resources at manpower para po dito sa itong gera ng sa Middle East, no. O ayan lang po, kayo po ano po inyong masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.